Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng Choco Moist Strawberry Mousse Dream. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay mantika 1/2 cup, asukal 175 grams, salt 1/4 teaspoon, itlog 2 piraso, cocoa powder 25 grams, all-purpose flour 115 grams, baking soda 1/2 teaspoon, baking powder 1 tablespoon, evap milk 1/4 cup, tubig 1/4 cup, choco flavor 1 teaspoon, isang coffee stick, at red wine na 1 teaspoon. Ilagay na natin ang all-purpose flour, asukal, baking powder, baking soda at asin, cocoa powder. Haluin muna natin ito ng kaunti. Ilagay na natin ang mantika, kape, evap milk, tubig, itlog, choco flavor. Pwede na po tayong maglagay ng red wine. Pagkatapos ay atin na po itong haluin ng haluin hanggang po sa magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. At matunaw na rin po ang ating asin. Kailangan po matanggal po ang mga buo-buo at makuha na po natin yung consistency na ating hinahanap. Kapag ganito na po ay okay na po ito mga ka-bakers, kaya naman atin na po itong ilagay sa ating molde na may parchment paper. Yan. Dahan-dahanin lamang po natin ang paglalagay at ang size nga po pala nito ay 7x3. Yan. Ito na po ang kanyang itsura at okay na po ito para ilagay sa ating oven. Ang oven temperature sa taas is 170, sa baba po ay 200 at ang baking time is 40 minutes. Pagkatapos po ng 40 minutes ay luto na po ang ating cake or moist cake. Kaya naman po atin na po itong hanguin at palamigin na po natin to. Gagawa naman po tayo ngayon ng custard filling. Condensed milk 1 cup, fresh milk 1 cup. Haluin na muna natin ito ng kaunti. Ilagay na natin ng cornstarch. Haluin lamang ulit natin. Atin nang ilagay ang gelatin, isang egg yolk, isang itlog. Atin na itong ilagay sa ating kalan at buksan na natin ang ating kalan sa medium heat lamang. At kailangan natin itong lutuin hanggang sa tuluyan ng lumapot ang ating filling. Ayan, lumalapot na po siya mga ka-bakers, kaya naman po atin na pong ilagay ang ating butter na 25 grams. I-continue lamang po natin ang ating paghahalo dito hanggang po sa tuluyan na pong matunaw ang ating butter. Dahil luto na rin naman po ang ating filling, kaya naman po atin na lang pong patunawin ng ating butter. Yan. At kapag ganito na po siya mga ka-bakers, ang ibig sabihin po nito ay luto na po siya at talaga naman pong malapot na. Kaya naman patayin na po natin ito at atin na pong palamigin or set aside na din. Kuhanin na po natin ang ating cake at tanggalin na po natin ito sa ating molde. Gagamit lang po tayo ng maliit na bread knife. At atin na po siyang ilalagay sa ating cake board. Tanggalin na rin po pala natin yung parchment paper na ginamit natin dito. Hahatiin na po natin ito sa gitna. Mag-i-spray po tayo ng sugar syrup sa atin pong cake na mga hinati. Kakailanganin po natin ng acetate dito na nabibili lamang po sa mga school supplies or sa mga bookstore. At gagamit po tayo ng tape dito. Atin lang po siyang papaikutin. At gagamit po tayo ng ating tape. Pagkatapos malagyan ng tape, ay linisin na po natin ang mga gilid nito. Kumuha na po tayo ng ating filling at maglagay po tayo ng ating strawberry flavor na 2 teaspoon. Atin lamang po itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na po ang ating filling at ang ating strawberry flavor. Pagtapos na ay atin na pong ilagay sa ating cake. At pwede po tayong maglagay ng 2 or 3 kutsara nito. At pagkatapos po nun ay atin na po itong ipantay or ikalat po sa buong cake. Kailangan po magkaroon po sa gilid at saka po sa middle. Ganun lamang po mga ka-bakers. Pagkatapos po ay magbe-blend na po tayo or magme-mix na po tayo ng ating 150 grams ng whipping cream. I-blend lang po or i-mix lang po natin ito hanggang po sa tuluyan na pong umalsa ng parang ganito ang ating whipping cream. At pag umalsa na po ito mga ka-bakers ay atin na pong patayin ang ating mixer. Ilipat na po natin ito sa lalagyan at pagkatapos naman po ay kukunin na po natin ang mga natirang filling kanina at atin na po siyang ipagsasama.
At maglalagay din po pala tayo ng 2 teaspoon ng strawberry flavor. At syempre, atin na po itong haluin ng haluin hanggang po sa magsama-sama na po sila at maging red na po ang kulay ng ating whipping cream. Just take your time lamang po mga ka-bakers. At dahil nahalo na nga po natin ng maigi, ay atin na po itong ilagay sa ating cake. Atin na po itong i-transfer ng dahan-dahan lamang po. At pagkatapos po natin itong i-transfer ay gagamit po tayo ng kutsara para po mas maayos at saka mas madali po natin itong mapantay. Ayan. At just take your time lamang po mga ka-bakers as long as pantay na po talaga sila o kaya naman po wala na pong masyadong mga nakaumbok. Yan. Parang ganito po. At itaktak lang po natin ng kaunti para po naman sumiksik po siya. Siyempre, ready na po ito para sa ating freezer. Ang pag-freeze nga po pala nito ay 3 to 4 hours pero pwede rin naman pong overnight. Tapos na po natin itong i-freeze, kaya naman po tanggalin na po natin ng scotch tape at tanggalin na rin po natin ang acetate po na ating ginamit. Yan. Ito na po siya mga ka-bakers. Ang ganda niya na po, ang sarap na kainin. Pero, gagawa pa po tayo ng ating icing. Kaya naman po tayo po ay mag-mixer ng 150 grams ng whipping cream. Ayan. Hayaan lang po natin tong umalsa. At dahil umalsa na po, ay atin na pong patayin ang ating mixer. Ayan. Ngayon naman po, ay atin na po siyang ilipat sa ating piping bag na may tip na pastar po ang kanyang itsura. Siyempre, atin na pong a-icingan ang ating cake ngayon. Unahin lang po natin sa dulo or sa mga gilid nito at papasok na po to or paloob na po. Just take your time lamang po mga ka-bakers at wala naman pong bilang kung gaano po kadami ang gusto nyong ilagay dito na star or yung design po na gagawin natin. Basta po nagkakasya lang po siya at hindi po siya sobrang sikip at sobrang luwag po tingnan. Ngayon naman po ay maglalagay na po tayo ng strawberry. Kung meron po kayong mga fresh na strawberry dyan or kung kagaya po ng amin, wala po kasi kaming ganun, kaya eto na lang po ang nilagay namin. So yun, maglagay lang po kayo kung gaano po kadami ang gusto nyong ilagay. At syempre, eto na nga po ang ating finished product mga ka-bakers na sobrang sarap, sobra naman talagang yummy, at higit sa lahat ay perfect po talaga ito pang dessert. Yung tipong akala po natin pang hotel lang, pero yun pala, tingnan nyo naman, kayang-kaya lang palang gawin kahit na nasa bahay. Hindi ko na nga po ito tatagalin pa at eto na po ang ating food for the soul ngayon. Mateo 6:25. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ikabalisa ang inyong ikabubuhay. Kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, ni ang inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba't mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Amen mga ka-bakers? Amen. Sa huling panahon na ito, tayo ay mabubuhay ayon sa ating mga pananampalataya. Dahil ang Diyos ay hindi nagkukulang at hindi siya magkukulang magpakailanpaman. Kaya naman hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna, take care, at higit sa lahat ay God bless.